Okay, magandang hapon, freshmen. Kumusta ka, Pio? Magandang hapon, Laguna State Polytechnic University, Spanish Campus. And mabuhay College of Teacher Education from the College of Teacher Education Student Council. And ayan, panibagong episode na naman ang hatid sa inyo ng College of Teacher Education Student Council. At andito na naman po ako, Romel Briones Quitoriano Leron, your City Student Council President. And now we have episode 4 na. And in this podcast, we will talk about friendship. What is the meaning of friendship for us? And paano ka-importante sa inyo ang pagkakaibigan? At paano ninyo pinagtitibay ang inyong samahan ng inyong mga kaibigan? So, yan. Kamusta, freshmen? Kamusta ka, Rhea Rose Fernan? Miss Rhea Rose? Hello po, good afternoon po. Okay naman po. Medyo naulan nga po dito sa amin eh. Kaya medyo mahina yung wifi, pero okay naman po, sir. Yes, maraming salamat, Miss Rhea Rose. And at the same time, kamusta ka, Mr. Jomari Kasunuran? Hello po. Good afternoon po sa lahat na nakikinig sa podcast this afternoon. So, okay naman po kahit dull ang ating weather, but despite of that, tuloy lang po ang ating podcast. Yes, maraming salamat, Mr. Jomari Kasunuran. And next is Miss Crystal Jen Magtibay. Kamusta ka po, Miss Crystal? Hello po, good afternoon po. Sa ngayon po, okay naman po, naipasa po ang first sem. Medyo dumaan po sa hirap kasi po yung sa pagpapasa po ng mga due date po, mahirap po ng buwan. Pero kaya naman po, at sa kasalukuyan po, nakain po kasi nasarap po humigop ng mainit na sabaw ngayong malamig na weather. Lang po. Yes, tama naman yan. At tama nga sa malamig na panahon, mainit na sabaw yung kasagutan. And at the same time, Miss Phil M, kamusta ka po? Hello, good afternoon po. Naririnig po ako? Yes po, loud and clear po. Yes, okay naman po. Medyo nakaka-recover na po sa stress na dulot ng midterm at finals. Pero okay naman po na ngayon. Yes, tama naman yun na maka-recover tayo sa stress from exams and sa previous na activities natin. Maraming salamat, Miss Phil M. And at the same time, we have Mr. Andre Mark Quiamo Escosura. Kamusta ka po? Mr. Andre? Okay, wala atang microphone si Mr. Andre. So, for now, we have Mr. Martin Manzanilla Lapie. Kamusta ka po, Mr. Martin? So, yan. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sa ngayon naman po, okay naman po. Masaya po ako dahil nalampasan po namin ang first semester kahit na po medyo mahirap. Ito po, nalampasan naman po sa tulong po ng may kapal. Nagpapasalamat din po ako unang-una sa mga naging teacher ko po. Naging teacher ko po dito sa first semester dahil hindi po sila nagsawang magturo. Hindi po silang nagsawang gumabay sa amin para matapos po namin itong first semester. Ayun lang po, maraming salamat po. Okay po, napaka-energetic naman ni Mr. Martin Lapie. Tama yan, tama. Good attitude. And at the same time, lagi talaga tayo magpasalamat sa lahat ng kung anong meron sa atin, kung anong mga bagay na meron tayo. And at the same time, ano yung mga naitulong sa atin, especially yung mga teachers natin this pandemic. Nowadays, isa sila sa mga susi sa ating mga pangarap dahil na tuturuan nila tayo ng mga different matters in terms of education, in terms on moral and ethics na kailangan nating malaman sa pang-araw-araw na at sa labas ng ating komunidad. Ayun,
Mr. Andre Escosura ay pinipix or inaayos pa niya yung kanyang gadget or yung kanyang microphone kasi according dito sa ating ginagamit na platform ay wala siyang microphone. So I think i-reshuffle ko na lang ulit yung ating order ng guest speakers na kasama natin ngayong hapon. So ayun, for our first speaker, we have Miss Phil M. Filipina Medina, right? Yes po. Yun, maraming salamat po. So for our first question po, matanong lang po kita, for you, what is the meaning of the word friend or kaibigan? Para po sa akin, ang meaning po ng kaibigan, yung tao pong kasama mo po mula bata hanggang sa pagtanda, yung masasandalan nyo po sa oras ng kahirapan, yung tao pong kasama nyo sa hirap at ginhawa, mapasaway man kayo or kahit po maging okay na yung buhay nyo, kayo pa rin po yung magkasamang dalawa. Yes, as simple as that. You mean that friend is the means on how you leaning on with and paano ka magkakaroon ng isang kaibigan talaga sa panghabang buhay hanggang sa tumanda kayo. Ayun, maraming salamat. How about you, Mr. Marpin? What is the meaning for you of the word friend? Para sa akin, ang kaibigan po ay sorry po sir. Good afternoon sir, good afternoon to everyone, especially to listeners sir. Para sa akin, ang meaning po ng kaibigan ay ito po yung kaibigan na kasama mo mula pagkabata, kasama mo sa hirap at ginhawa, kasama mo sa mga problema, kasama mo sa mga kasiyahan. Siya yung tutulong sa iyo kapag may problema ka, kapag ikay may kapag meron kang dinadala sa iyong loob, siya yung dadama, siya yung tutulong sa iyo, siya yung naging pamilya mo, siya yung itinuring mong kapatid. Then hindi po binibilang yung tulong na ibinigay sa iyo ng kaibigan mo. Hindi base ang anumang bagay para sa iyong kaibigan. Dahil ang kaibigan mo ay siyang kasama mo mula pagkabata hanggang sa kayo'y lumaki. Siyang iyong karamay sa iyong mula pagkabata hanggang sa iyong pagdating sa pagkamatanda. Kayo lang ang magtutulungan at wala nang iba. Kayo lang po, sir. Salamat po. Yun, maraming salamat talaga, Mr. Marvin. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Parang feeling ko magiging emotional na naman ako dahil sa narinig ko kay Mr. Marvin dahil sadyang napaka-emotional nung meaning nung thoughts na na-share mo. And maraming salamat for that, Mr. Marvin. And how about you, Miss Rose Fernan? Rhea Rose Fernan. Hello po, good afternoon po ulit. Para sa akin po, ang meaning ng word na friend ay yung hindi ka pinaplastic, yung totoo talaga sa'yo. Kasi marami tayong magiging kaibigan syempre dumadaan sa buhay natin. Hindi naman to nawawala, pero ang totoong kaibigan sila yung magiging totoo sa'yo. Halimbawa, may mali ka, sila talaga yung nagsasabi ng mali mo at kinokorek ka talaga nila. Para sa akin, yun talaga yung totoong kaibigan. Kasi meron akong ganong mga kaibigan na pag meron lang kailangan, nandyan sila. Pero pag wala na, syempre, hindi na rin sila nagpaparamdam, di po ba? Kaya po para sa akin, ang totoong kaibigan, hindi ka po pinaplastic. Yun po ang ibig sabihin para sa akin. Thank you po. Yes, exactly what I'm trying to say then. Kasi yun, para sa akin din talaga, ang friend din is sila yung mapagsabihan mo ng secrets mo, and at the same time kapag sinabi mo sa kanila yung secrets mo, hindi nila sasabihin nyo sa ibang tao, and sila talaga yung mapagkakatiwalaan mo at hindi sila yung kapag nakatalikod ka,
iba yung sinasabi sa iyo. And that is exactly talaga sa sinabi mo, Miss Rhea Rose Fernan. Maraming salamat. And ayan, I think okay na ang microphone ni Mr. Andre. How about you, Mr. Andre Marquiamo Escosura? What is the meaning for you of the word friend? Friend. For me, madami. Nahati para sa akin kasi, divided yung friend into two, which is friend and best friend. For me, yung friend is parang ito yung nasasabihan mo ng problema, nakakakwentuhan mo, or yung mag-e-enjoy ka kapag kasama mo, gano'n. Yung parang feel mo yung sarili mo sa kanya at nasasabihan mo yung parang bonding nyo is parang mala Charlie's Angel na kayo, gano'n. Yung parang stick to each other na kayo at parang alam niyo na sa sarili niyo na panghabang buhay na kayo. Yung parang treated niyo na sa isa't isa is family na, gano'n. Parang kapatid na siya sa iyo at ayun nga, parang aminin nga natin lahat sa atin siguro yung mga problema natin is mga problema or secret natin sinasabi pa natin sa best friends natin kaysa sa family natin. And I know na yung mga deep secrets mas nalalaman talaga minsan ng mga best friend natin kaysa sa family natin. Ganun. For me, ayun ang feeling sa akin ng friend. Yes, perfect. Ganun din naman talaga yung meaning ng isang friend para sa lahat. Yung mapagsabihan mo nga, katulad ng sinabi nga kanina ng ibang speakers, yung mapagsasabihan mo ng sikreto mo kapag hahabilinan ba ng isang importanteng bagay na dapat ay kayo lang yung dalawang nakakaalam. And yun yung napaka-sagrado talaga ng meaning ng salitang friend in terms of sharing secrets talaga. Yun, maraming salamat, Mr. Andre Escosura. And second to the last is Miss Crystal Jen Magtibay. Miss Crystal, for you, ano yung ibig sabihin ng salitang friend? So, ayun, good afternoon po ulit. So, a friend naman is yung taong may paki sa atin or yung taong nag-take-care sa atin. Or it doesn't matter how long the friendship is. Para sa akin, wala akong rin sa since bata pa lang mag-ibig na kayo, hindi na mahalaga yun. A friend is a person who you can trust and who supports you, who helps you, and sila yung mga taong laging nandyan para sa atin. Kapag ang isang tao ay nawala or naglaho, ibig sabihin, hindi natin yung kaibigan. Kapag iniwan tayo, kapag inlastik tayo, kapag pinrailan tayo, hindi natin yung kaibigan. Hindi natin yung natuturing yung kaibigan. Kapag may problema tayo, kapag nasa punto tayo ng buhay natin, na nag-down na tayo, sobrang dami natin problema. Tapos nag-stay pa rin kayo yung isang tao na tinuturing yung kaibigan. Nag-stay pa rin kayo yung tao, yun nga, mahal mo, kaibigan mo, yun yung natuturing mo kaibigan. Kasi hindi mo pwedeng ituring na kaibigan yung mga tao na iniiwan ka lang, na kapag may problema ka, wala kang pera, wala kang problema na pera, iiwan ka lang gano'n. Hindi mo yung natuturing na kaibigan. So for me, a friend is the one who you can lean on. A friend is the one na malalapitan mo sa kahit anong ganap mo sa buhay. Masaya ka man, may problema ka man, masaya man yung buong araw mo or malungkot na yung buong araw mo, nandiyan pa rin. So yun po yung friend para sa akin. Ayun, maraming salamat, Miss Crystal Magtibay. So napakaraming sense ng pagiging isang kaibigan or yung salitang kaibigan para talaga kay Miss Crystal. Parang sinabi niya na yung friend daw ay ang ibig sabihin nito is yung
nasasandalan mo kapag may problema ka, siya yung hindi nangiiwan talaga sa'yo. And at the same time, parang sinabi nga ng lahat ng ating mga guest speakers is yung mapag-iiwanan mo ng secrets mo and mapapagsabihan mo ng problema mo. Ayun, maraming salamat Miss Cristel Magtibay. And for our last is Mr. Jomari Casunuran. How about you, Mr. Jomari? Yung meaning ng word friend. Yun po. Again, good afternoon po, sir. And in a concise matter po, meaning po ng word friend to me is it is a temporary relationship. But it depends sa samahang nabuo talaga po. Friend is someone I could count on to. Yes, totoo po yun. And the feelings are mutual kasi walang relasyong mabubuo kung walang matching of vibes. And also, friend is rare po. And when you found it, it is well more precious than any gold. Yun po ang friend to me. Word friend. Yes, exactly. Ano nga, katulad na sinabi ko rin kanina na ang kaibigan natin is like a treasure. Sila yung kayamanan natin and sila yung mapagsasabihan ng lahat-lahat ng bagay na kung ano yung meron sa atin ay pahalagahan nila at iingatan nila. And that is the meaning of friend. Maraming salamat for the first question sa inyo guest speakers. And ayun, dumako naman tayo sa ating second question. And for you, Miss Cristel Magtibay, sa mga nakakasalamuha mo o sa mga taong nasa paligid mo or nakapaligid sa iyo, ano yung mga characteristics ng isang kaibigan upang I mean yung gusto mong mayroon sila or yung gusto mo na magkaroon sila? What are the characteristics? Yeah, sa totoo lang po, isa lang po yung characteristic na gusto ko sa isang kaibigan. Yun po yung sasamahan ako na mag-succeed sa buhay, maging successful sa buhay. Back in senior high, grade 11, nakakilala po ako ng isang kaibigan na siya po talaga yung bumago ng buhay ko. OA man po pakinggan, pero siya po talaga. Kasi junior high po kasi medyo yung nalito, loko-loko po ako. And then nung senior high, parang siya po yung bumago sa buhay ko. Parang sabay kami naging successful nung senior high. So ganun po yung gusto kong characteristic ng isang kaibigan. Yung dadalhin ako sa magandang gawain, sa successful na buhay na yung parehas namin gusto. Yung parehas po kami na mag-improve sa mga sarili namin. Parehas po kami mag-grow and tulungan po kami. Bigayan po kami ng good vibes. Bibigyan ko po siya ng inspiration. Then bibigyan niyo rin po ako ng inspiration. Ganun lang po. Sabay po kami magiging successful. Yun po yung gusto kong characteristic ng isang kaibigan. Thank you po. Ayun. So, it means na how you are happy together talaga. Yung sasamahan ka talaga sa lahat ng bagay. Kung ano yung bagay din na nakaka-epekto sa inyo ng kabutihan at napakagandang epekto para sa inyong pagkakaibigan. So yun, maraming salamat sa ating pangalawang question sa pagsagot, Miss Cristel. How about you, Mr. Marpin? Sa mga nakakasalamuha mo o sa mga taong nakapaligid sa iyo, ano yung characteristics na gusto mong matagpuan sa kanila or makita sa kanila? Yun. Good afternoon again, Mr. Laurent. Thank you for the wonderful question, sir. Para sa akin na about nakakasalamuha, ang gusto ko lang po sa yung characteristic ng isang tao, yung pumapagkakatiwalaan po. Na lahat po ng iyong mga kinikwento ay hindi niya sinasabi sa ibang tao na ayaw mo na ikasira na pagiging magkaibigan nyo kasi nandun yung pagtitiwala mo sa kanya bilang kaibigan. Nandun yung pagiging kapatid nyo kasi pag once na nagkwento ka sa isang kaibigan na talagang napagkakatiwalaan mo, nandun yung yung tiwala natin sa kanya na
alam natin na hindi niya ikikwento sa iba, na hindi niya ipagsasabi sa iba yung lihim ng bawat isa, na kasi nandun yung nandun yung trust mo sa kanya na talagang malaking tiwala mo doon sa isang kaibigan o doon sa tinuturing mong kapatid, na alam mo na hindi kikwento sa iba talaga, na nandun yung yung 100% na pagtitiwala mo sa kanya kasi kasi ako po, bago po ako pumili ng kaibigan, talaga kinikilala ko po muna yung kanyang characteristic, kung mapagkakatiwalaan. Kasi meron po akong isang kaibigan na mula grade 1 po until now po na mag-college kami, magkaklase na po kami. Malaki na po yung tiwala ko sa kanya. Lahat po ng sikreto ko na kinikwento sa kanya ay tinatago lang po niya, hindi niya po sinasabi sa iba, na kahit kami nag-aaway, na kahit na kami minsan merong misunderstanding, nandun yung nandun yung tiwala ko sa kanya. Hindi niya sinisira yung pagtitiwala ko sa kanya bilang kaibigan. Kaya para sa akin, ang hinahanap ko sa isang tao o sa isang kaibigan bilang isang characteristic, yung pagtitiwala sa kanya. Ayun lang po, sir. Yun, maraming salamat, Mr. Martin. So yung sa'yo is yung characteristics yung characteristic na hinahanap mo sa isang kaibigan o kung ano yung gusto mong makita sa kanila is yung isa lang talaga, yung mapagkakatiwalaan. And yeah, that is very important thing sa isang kaibigan talaga, yung mapagkakatiwalaan mo talaga ng mga secrets nyo, ng mga pinagsasabi mo sa kanya, and yung mga problems, like for example, may conflicts kasi ibang tao, at the same time kasi kailangan mo siyang i-release from your inner body talaga, na hindi mo siya dadalhin kung like for example, conflict, hindi mo siya dadala talaga kung saan, parang at the same time, pag na-release mo na siya, magiging good feeling ulit yung pakiramdam mo, diba? So yun, maraming salamat, Mr. Martin. And moving on, we have again Mr. Jomari Casinuran. So Mr. Jomari Casinuran, ano yung characteristics na gusto mo pong makita sa isang kaibigan po? Sir, first of all siguro yung open talaga siya. Kasi gusto ko kasi sa isang kaibigan yung yung tipong hindi siya immature mag-isip. Naaayon yung kanyang galaw at pag-iisip sa age namin. And also dapat yung characteristic ng isang taong ito is handa siya makinig kung ano yung rants ko, at of course vice versa kami dapat. Sabi nga po, I found this quote na sabi is, the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. So syempre madami po tayong taong may encounter sa ating life, and syempre lahat sila ay merong pagkakataon na magrarantay sa kanila, pero hindi natin mafe-feel doon na naiintindihan ba talaga niya ako? Parang ganun po. Ang tunay na kaibigan na hinahanap dapat natin is yung tipong hindi lang siya nakikinig dahil gusto niyang gumaan lang yung loob mo, bagkus nakikinig siya dahil naiintindihan ka niya at nilalagay niya ang kanyang mga paa sa iyong sapatos. Parang ganun po. Something like that. Thank you po. Yes, thank you rin. Thank you rin, Mr. Casinuran. Actually, we're the same. Ganyan din ako. Ayun din yung hinahanap ko. At isa rin yung characteristic na pagiging open sa magkaibigan, yung hinahanap ko rin sa isang kaibigan. And at the same time kasi, meron tong meaning na, for example, galit ka sa galit, parang gusto mong malaman kung galit ba sa iyo yung kaibigan mo. Kung galit sa iyo yung kaibigan mo, dapat sinasabi niya sa iyo. Dapat kung galit ako sa kaibigan ko, sinasabi ko kapag may kaibigan ako, yung kaibigan ko is nagalit ako sa kanya, and at the same time hindi ko siya kikimkimin, hindi ko siya pagpapaliban ng ilang araw. But then sinasabi ko sa kanya na, "Oy, may sama ng loob ako sa iyo. So ganito, pag-usapan natin." So yun, napakagandang
opportunity sa magkaibigan yung ganun. Yung sabihin mo kung may problema ka, kung may problema siya sa iyo and vice versa. Yun yung nakikita kong point talaga ni Mr. Kasunuran, ni Mr. Jomari. Napakaganda mindset ang pagiging open talaga. And I guess if I can looking for some friends talaga, yun talaga yung gusto ko. And at the same time ngayon, ako kasi napaka-friendly ko napaka-friendly kong tao halos lahat siguro ata kung sino yung makilala ko, friend ko na agad. And at the same time kasi, ayun nga, katulad ng sinabi ni nung isa nating guest speaker na ang friend kasi is nahati sa dalawa. Friend lang, and at the same time may best friend, di ba? So yun, and lahat naman ng tao pwede natin maging friend, but then hahanap talaga tayo ng best friend for us. Ayun, maraming salamat Mr. Jomari Kasunuran. And for yes, thank you. You're welcome. Mr. Andre, for you, what are the characteristics or what is the characteristic na hinahanap mo sa isang kaibigan? To be honest, tatlo lang yung hinahanap kong characteristic sa kaibigan. Physical appearance, gender identity, or even your race is hindi naman mahalaga sa akin yung ganun. Basta, maano lang yung tatlong hinahanap ko. The first one is yung, katulad nga na sinabi ni Sir Martin, is trustworthy na kaibigan. Ayun talaga ang pinaka-need ko, and that is the most important to me. It is yung, nasasabihan mo talaga ng problema, kahit ano pa yan, hindi niya itatago. Kasi, to be honest, I'm an private person, and yung mga sikreto ko is sinasabi ko lang sa isa at dalawang kaibigan ko, which is my best friends, na dalawa lang sila, na dun ko lang talaga sinasabi. And so far naman, hindi naman nila sinisira yung tiwala ko, kasi since birth, magkaibigan na kami, and until now, hindi nila sinisira yung tiwala nila, at tiwala ko sa kanila, kasi nga, even yung mga pa-secret, even it is deep, secret, kahit anong mangyari, hindi talaga nila ipagsasabi as long as matago lang nila, or even hindi naman siya masama, ganun. Kasi ako, mabilis nasira yung tiwala ko, and pag nasira yung tiwala ko, mahirap na talaga siyang maibalik. Pag nangyari yon, siguro may hirapan na akong bumalik sa pagiging close natin dati, gano'n, if ever na magkaibigan na tayo. And naranasan ko na yan kasi dati madami kami magkaibigan, and ngayon hindi na kami nag-uusap ng iba kasi nga sinira nila yung tiwala ko, and they are immature, gano'n, and okay lang naman yun kasi at least I find my best friends na ngayon, and actually, mas okay sa akin yung kaunti yung kaibigan kaysa yung madami na pero mga fake naman, gano'n, or something plastic. And pangalawa sa akin is, helpful. Yan. Hinahanap ko din talaga yung characteristic sa kaibigan ko is helpful, and which is meron naman yung mga kaibigan ko ngayon. Yung tipong gusto nilang tumulong even if big or small, and yung walang hinihinging kapalit, as long as nakatulong sila sa iyo, and I know na alam niyo naman yan kasi nga. So far naman siguro natulungan na din kayo ng mga kaibigan niyo, even it is big or small. And lastly is hinahanap ko din characteristics is yung funny sa vibes ko, and prangka. Yun. Funny kasi I'm a funny person, and I laugh a lot, and nagjo-joke din ako, gano'n. Yung parang gusto ko lang tawa ng tawa for me to maano din yung stress ko, maalis. Kasi for me, best friends is one of the best way to para maano yung stress mo. Stress reliever ko sila. And for me, need ko talagang tumawa, gano'n, and maging masaya pagka-feeling sila para mawala yung mga stress na dinadala ko, even yun. And ka-vibes ko, yun, yung kahit anong gawin mo sa kanila, kahit kahit i-prank mo sila, gano'n, yung parang hindi sila nagagalit kasi nga, mag-aano yung loob nila sa'yo, and alam naman nila yung sa'yo. And also yung prank ka din, gano'n, prank ka sa'yo, hindi yung sa ibang taong
yung parang kayo lang, circle of friends na prangka sa isa't isa. Yung pag nag-sleep over kayo, pagising mo, sasabihan ka agad na, may muta ka, ganon, or mag-mouthwash ka kasi medyo may amoy na yung hininga mo, ganon. And hinahanap ko din yung ganon, yung parang totally honest and nagsasabi talaga ng truth para ayun, parang ganon lang yung hinahanap ko. And pag siguro na na commit nila lahat yung ganon, siguro may times din na magiging mag-best friend kami kasi ayun lang talaga yung hinahanap. Yun lang po, thank you. Yes, I totally agree with all of the thoughts that you have shared talaga. And yun nga, nabanggit mo, ang gusto mo sa isang kaibigan is yung tatlong bagay. Or, is 1, 2, 3, 4. Yan. Yung first is yung pagkakatiwalaan niya, katulad din sinabi ni Mr. Marvin. And at the same time, the second one is yung matulungin, yung helpful, yung tutulungan ka talaga in times of difficult moments talaga na kapag nagsasuffer ka, nandyan sila, masandalan mo, and tutulong talaga sa'yo kahit ano pa yan, kahit gaano kahirap, is kapag nandyan yung kaibigan mo, mapapawi talaga yung problema mo, diba? And ayun, sabi mo rin na gusto mo rin ng funny person or funny characteristic ng isang kaibigan, and yung prangka. Yun, maraming bagay talaga na mapupulot kapag ganun talaga yung mga kaibigan mo. And at the same time, masasabi mo talaga na tunay silang kaibigan kasi hinahanap mo sa kanila yung gusto mo, yung characteristic na gusto mo sa isang kaibigan talaga, and natagpuan mo talaga yun sa kanila. So, yun. Maraming salamat talaga, Mr. Andre Escasura. Maraming salamat for that wonderful thoughts. And yes, you're welcome din. Thank you. Miss Rhea Rose, how about you, Miss Rhea Rose? Ano yung characteristics na hinahanap mo sa mga kaibigan mo o sa kaibigan na gusto mong maging best friend? Hello po, Ben. Hello po. Una po sa lahat, syempre ang gusto ko po talaga sa characteristic ng friend ko is yung totoo lang sa akin. Syempre po, masasabi ko po na totoo siya kasi pag halimbawa nga, kapag may sikreto tayo, hindi niya sinasabi, hindi niya kinukwento sa iba. Syempre, 'di ba, ang hirap ng naranasan ko before na ang dami kong kaibigan pero yung pala kinukwento ko sa iba. So masakit din yun sa akin. Kaya ngayon, pinili ko na lang sigurong mas maunti ang kaibigan pero mas totoo. Yun po. Yun lang po ang gusto kong masasabi siguro. Yung totoong kaibigan sa lahat. Yung parang kasama mo lagi, hindi ka niya tawag dito, hindi ka niya pinababayaan. Siyempre, pag may problema kasi isa't isa, andyan kayo sa bawat isa, lagi kayong magkasama. Pero, siyempre, hindi naman kayo laging magkasama. Pero, pag kinakailangan mo talaga, andyan siya sa'yo. Nakasupport lang siya sa'yo. Kahit na, minsan, hindi kayo nagkakasundo. Para sa akin kasi, yun yung totoong kaibigan eh. Yun po, sir. Yes. Actually, napapansin ko as I observe on this podcast talaga, na parang nag-reflect sa mga naranasan ko in my 25 years in living in this world, na lahat ng nararanasan nyo rin is naranasan ko na. Kasi yan, nung senior high ako, makwento ko lang, meron akong circle of friends that, circle of friends pa rin yung tawag ko sa kanya hanggang ngayon. But then, yun nga, sabi mo nga na totoo sa'yo, dapat yung friend na hinahanap ko or yung friend na makakasama mo is dapat totoo. So, sa akin kasi nung senior high ako, grabe yung naranasan ko. Di ba? As a leader din ng mga estudyante nung senior high. Grabe, pwede rin nila akong tawagin na advantage sa pag-aaral nila kasi ako bilang kaibigan, napaka-open ko sa kanila. Totoo ko talaga sa kanila na kapag may problema sila, like for example, assignment, sige sabihin natin na mali yung ginagawa ng pakopya, but then bilang kaibigan talaga, ako may care ako sa kaibigan ko. Aside from sabihan ko sila na gumawa sila, but then kapag kailangan nila ng tulong, tinutulungan ko sila in terms of ACADS. And at the same time, in terms of pleasing sa mga teachers as
as their leader, ako yung kumakausap para for the sake of them na kapag may problema sila sa grades, sa assignments, or what, sa projects, natutulungan ko sila. But then, alam mo yun, after all the things na nagawa ko sa kanila, hindi ako nag-aantay ng kapalit, but then, walang bumalik sa akin. Yung alam niyo, yung ako naman yung nangailangan. Ako yung nangailangan sa tulong nila. Ang ibabalik sa akin is sama ng loob. Ako pa yung pinagtaguan, ako pa yung pinaglihiman, ako pa yung lahat nawalan. Kaya ayun talaga, kaya that's why pinag-uusapan natin to ngayong hapon, ngayong araw sa podcast na to. Kasi napaka-importante talaga kung paano talaga tayo pipili o magkakaroon talaga ng kaibigan o ng tunay na kaibigan sa ating buhay. So there's a lot of knowledge talaga na papupulot natin dito. So yun, maraming salamat Miss Rhea Rose. Na-relate lang ako dun sa sinabi mo na simpleng word pero napakarami ng laman, yung pagiging totoo ng isang kaibigan. Yun, maraming salamat Miss Rhea Rose. And Miss Phil M, ikaw po, para sa iyo, ano po yung mga characteristics na hinahanap ko po? Hello po ulit. Ayun, para sa akin po, isa lang naman po yung hinahanap ko na ugali ng isang kaibigan or isang tunay na kaibigan po. Yun po yung kaya akong itama sa bawat pagkakamaling nagagawa ko po. Kasi sa atin po bilang mga teenagers or nasa stage na parang gumugulo po yung buhay natin dahil sa ibang barkada, ganun po, hindi naman po natin maiiwasan na mapapabarkada tayo sa mga hindi okay po yung landas. Yun po, meron po tayo sigurong matatagpuan na isa or dalawang kaibigan na ilalayo po tayo sa ganung sitwasyon po. Minsan po kasi hindi naman po natin ma-deny na mas close pa po tayo sa kaibigan natin kaysa sa mga magulang natin. Minsan po mas nakikinig pa tayo sa kaibigan kaysa sa mga magulang. Yun lang po yung tangi kong hinahanap. Pero sa akin po ngayon, natagpuan ko na po siya ang tagal na panahon na hanggang ngayon. Kaya din po ako nandito sa CTE dahil din po sa kanya. Minsan na rin po akong naligaw ng landas na dahil sa mga maling kaibigan. Pero dahil sa kanya, ayun po, napatigil ako sa pag-aaral, nagwalwal po ako, naglagalag. Pero sa mga payo niya na dapat daw bilang babae, wag akong ganun. Ituwid ko yung mga pagkakamali ko para sa magulang ko, para sa kanya, para na rin po sa sarili ko. Yun lang po yung hinahanap ko. Yes. Exactly. Napakaganda nung mga mga bagay na naitutulot sa iyo ng kaibigan mo ngayon. And at the same time, yun talaga dapat yung tularan natin, yung gawin nating kaibigan, yung tunay na kaibigan talaga. And at the same time, napakaganda, napakalaki, napaka-importante na mga bagay-bagay na maitutulong talaga sa iyo ng isang kaibigan, ng specific na kaibigan na ganun yung characteristic talaga, yung pag-uugali niya, yung itatama ka talaga sa mga mali mo. And at the same time, alam niya talaga na mali yung suwayin ng mga magulang. And kasi parang kapag ganun yung characteristic ng iyong kaibigan, parang maiyahatin tulad mo rin siya on how you cared by your parents, diba? Parang maituturing mo na talaga siya na parte talaga ng pamilya mo kasi nagkikare siya sa'yo, may pakialam siya sa'yo. And kung wala siyang pakialam sa'yo, hindi ka niya itatama, diba? Kahit mali yung ginagawa mo hindi pa rin niya pinapansin, wala siyang pakialam sa'yo, hindi mo siya may tuturing na tunay na kaibigan kasi, di ba? Yun, ganun. Maraming salamat, Miss Phil M. Napakagandang thoughts. And at the same time, sa lahat ng ating mga guest speakers, napakagandang mga kasagutan ang nai-share nyo po patungkol dun sa kung ano yung mga characteristics na hinahanap nyo sa isang kaibigan. Nandyan yung mga, katulad na sinabi ni Miss Cristel, yung sasamahan ka sa lahat ng gusto mo, sa mga bagay-bagay na gusto ninyong gawin. Basta ito ay mas makakabuti sa inyong dalawa. And katulad din naman sinabi ni
Mr. Marpin at ni Mr. Andre na mapagkakatiwalaan daw yung gusto nila sa kaibigan na makakasama nila or dun sa tunay na kaibigan na hinahanap nila. And sinabi rin ni Mr. Yan, oo, tama, Miss Phil. Ayan, napakagandang adikain yung naitulong niya sa iyo. Ayun yung tunay na kaibigan. Kung ipupush ka na mag-aral and at the same time, pangarap, kahit hindi mo lang sabihin na pag-aaral lang yan. Kapag sabi mo nag-aaral kasi, napaka you can treat it as your treasure talaga kasi sabi nga ng mga magulang natin, yan lang yun ay naipamamana nila sa atin panghabang buhay. Yan lang yung tanging yaman na hindi mawawala sa atin, yung edukasyon. Kasi 'di ba? Sinabi nga niya na i-push mo yung pag-aaral mo. Napakagandang adikain nun. Kasi parang tumama ay halid toward mo talaga sa mga magulang, 'di ba? Kasi sino ba mga magulang ang ayaw na makapagtapos ka ng pag-aaral, 'di ba? Parang sinabi niya rin niya na magpatuloy ka ng pag-aaral kasi mas makakabuti 'yun sa iyo. Walang bagay na magpapahirap sa iyo in terms of education talaga. Instead, isasantabi mo siya, hindi mo siya papansinin, 'di ba? Pero kung papahalagahan mo lahat ng sinabi niya, napakagandang epekto para sa buhay mo. And makakatulong yun talaga sa'yo. And yun, sabi rin nga ni Miss Philem, yung itatama ka sa lahat ng bagay-bagay. Yun, napakagandang characteristic na isang kaibigan. At sabi rin ni Miss Rhea Rose, yung totoo sa'yo. And I definitely agree with that talaga. Maraming salamat po for that answers na share nyo about the characteristics. And for the third question naman, I think hindi pa ito yung last. And yun, how can you say that your friend is the best one? Mr. Andre? For me po, pag hindi mo po masasabing the best one yung best friend mo, bagkus mararamdaman mo siya and mararamdaman mo siya sa sarili mo. Pagka nagkaroon ka na ng komportable ka na sa kanya, and parang yung hiya, yung pagiging shy sa kanya is wala na kasi alam niya na yung lahat sa sarili niya, gano'n. And masasabi kong totoong kaibigan siya, isa din to pagka hindi siya naiinggit sa mga achievements mo. Yung like kunyari meron kang mga achievements na natanggap sa schools or other mga ganun, hindi na sila naiinggit at parang i-cheer up ka pa nila, pinapalakpakan ka pa nila, and parang baliwala na sa kanila yon as long as makita lang nilang may achievements ka. Yung parang feeling mo is parang iisa na kayo, parang kapatid na yung turing mo sa kanya, gano'n. Although kahit kasi two of my best friends ngayon is kaibigan ko na since birth or since baby pa lang kami kasi magkakalapit lang kami ng bahay, gano'n. Tapos parang magkukumari din yung nanay namin, kaya kahit different age, pa rin namin, nakip pa rin namin yung friendship namin, and I think that ayun yung nasasabi ko na nasabi ko totoong kaibigan sila at nasasabi ko totoo sila sa akin. Yes. Thank you, sir. Maraming salamat talaga. Kasi ayun talaga yung kung paano mo talaga masasabi na best friend talaga sila. And as I observed din sa sagot mo, sabi ko rin talaga na tunay na kaibigan if I have my best friend, mga ganyan. Masasabi ko talaga na ganon yung isang katangian talaga ng best friend na meron naman talaga, Mr. Andre. How about you, Miss Philem? How can you say that your friend is the best one? Ayun, yung para po sa akin, masasabi ko po na the best one na yung best friend ko.
kung malapit po siya sa pamilya ko. Na yung pamilya ko po, hindi lang po bilang kaibigan ko yung turing sa kanya, kundi parang anak na rin po. Gaya po nung best friend ko ngayon. Yun, parang pamilya na rin po siya. Pag naghihirap kami, nandyan siya para tulungan yung pamilya ko. Pag may problema siya, nandyan din yung pamilya ko para sa kanya. Yun po. Yes. Napaka daming laman talaga. Kahit simpleng bagay lang yung nasabi mo, napaka-importante na tandaan pa rin talaga yung ganung bagay. Alam mo yun, kahit yung pamilya talaga is napaka-laki ng impact sa pagkaibigan ninyo. Yung dalawa or pero hanggang ngayon kaibigan ko sila. Napaka-open sa akin yung mga magulang nila na kapag pupunta ako sa kanila na alam nila kung ano yung gusto ko. Kasi alam mo yun, alam nila na bukod sa kaibigan ko, bukod sa best friends ko, alam nila kung ano yung gusto nila, kung ano yung mga bagay na gusto ko. Like for example, pagpunta ko sa bahay nila hapon na yun, aalokin nila ako ng kape. And alam mo yun, coffee is life talaga, na alam nila yung kung ano yung gusto ko. Yung hindi nila ako alokin ng soft drinks, ng iced tea or what, ng juice. Instead, kape talaga yung inaalok nila sa akin kasi alam nila kung ano yung gusto ko. And ayun din yung alam din ng kaibigan ko. And dahil best friend ko siya, dahil alam niya kung ano talaga yung gusto ko, 'di ba? Yes po, yes. Perfect, miss. Yun. Tapos tama rin yung mga sinabi mo talaga, natanggap ka talaga ng pamilya ng best friends mo na kapag, ayun, sabi mo nga na pag wala kayong alam nila na nandun, oo. Sabi mo, pag wala ako, alam nila. Oo, tama. Na parang sinasabi mo dito na may tiwala rin sa'yo. Like for example, yung magulang mo na kapag wala ka sa inyong bahay, alam niya na nasa bahay ka lang ng best friends mo. Yun, napakaganda talaga, Miss PLM. Thank you so much, Miss PLM. And how about you, Miss? Yes, thank you so much. Mr. Jo Marie Kasinuran. So ayun, so friendship, the key to find the best one po is like checking in a 12-story hotel building po talaga. Again, so the key to find the best one, which is the friendship, is like checking in a 12-story hotel building. You only have one key to open a single door. There's no karatula at all saying where's the key for. Saan ba yun? Para saan ba to? Anong number kaya to? Parang ganon. Imagine po, tons of doors there symbolizes people who you will be meeting and interact with. You will try to use your key to open random doors to make sure it is compatible. What I'm telling is that the key you are holding in yourself is your trust and vibes that you will try to use to someone if they are compatible with you. Kumaga parang you are clinging for harmonious relationship. Everything is trial and error until you find the right one. So ito po, along the way of finding your right door, there's only one door on that building that will accordion to your key and will open. And that's when you will find your friend, someone who is open to you. Your characteristics matched just like the key you used to open on that door. So always remember that anyone can entertain you, but it's rare to find someone who will embrace your full self. So ito po, sir, I remember a quote from anime I've watched since I really love it. The title is Blue Period. It is an art anime. So the friend of the protagonist says this: if someone is drowning, you'd bring a lifesaver but never jump into the sea. So sa pagkakahinahuna ko doon, in the contrary, find someone who's willing to swim into that sea and save you from drowning. And I call it friendship. That's all po. Yes, wonderful thoughts na iniwan mo talaga, Mr. Jo Marie Kasinuran. Napakagandang thoughts na from that quote, from that phrases na iniwan mo. Napakaraming bagay na natutunan
not just only for the trust for yourselves, and at the same time yun trust mo talaga kung paano mo pangahawakan yung trust mo sa isang tao at paano to pangahawakan ng kaibigan mo mula sa iyo, 'di ba? Kasi yung trust na nanggaling sa iyo is ikaw lang talaga ang nakakahawak nan, and sila yung makakatanggap nito. Kung sila yung gagawa ng kasamaan sa iyo, sila yung mawawalan nito at hindi to mawawala sa iyo, 'di ba? Hindi ikaw yung mawawalan, instead sila yung mawawalan kasi sila yung gumawa ng kasamaan sa iyo. Kaya yung trust na yun ay ikaw lang talaga ang nakakahawak, ikaw lang yung may hawak nito at sila yung makikinabang nito. Kapag sinira nila, hindi ikaw ang nawalan. Sino? Sila. Yan. And that is my observation of your thoughts. Maraming salamat, Mr. Jomari Casimoran. And at the same time, Mr. Marpin. Mr. Marpin, are you there? Yes, sir. Yes. The question is, how can you say that your friend is the best one? Para sa akin, ang pinaka-best one na friend po sa akin ay yung kaibigan ko po mula nung grade 1 until now po, yung sinabi ko nga po sa inyo kanina. Siya po ay si Mr. JB Pamalaklakin. Kaibigan ko na po siya mula elementary hanggang college. Then kaklase ko rin po siya mula elementary hanggang college. Siya po yung kaibigan ko na kasama ko sa mga kasiyahan, sa mga kalokohan. Siya rin yung kasama ko kung saan man kami magpunta. Kung saan siya magpunta, lagi niya akong kasama. Alam din ng pag siya ang kasama ko, komportable ang pamilya ko kasi may tiwala sa kanya yung tatay ko, yung mga kapatid ko, kasi alam ko na hindi niya ako dadalhin sa masamang landas. Alam nila na dadalhin niya ako sa mabuting gawain. Then iyak ako, sir. Okay lang po. I-release mo po yan. Okay lang po. Yan, at and I know naman talaga na kaya ka nagiging emotional is ayun talaga yung nakuha mo sa kaibigan mo, and that's life talaga, no, 'di ba? Parang the sense of your friend is kumbaga na nakukuha mo na re-reflect talaga sa kasiyahan mo, and that's why you cried kasi masaya ka sa kanya, 'di ba? Ayan, okay lang po 'yan, Mr. Martin. That is the means of tears of joy talaga. Then siya rin po yung kasama ko pag ako yung katulad po sa mga school, yung mga tatakbo po ng mga officers. Hindi po siya tatakbo na officers, hanggang din niya po kasama sa isang partido. Then yun nga po, na-experience din namin na maging SSG sa school. Nakasama ko po siya ng 2 taon. Then nung pagdating po namin sa Pilay, yung officer din kami ni Mr. JB Pamalaklakin. And then until now po, officer din po kami ng buong Los Baños. Pagdating po sa agriculture, siya rin po yung nanghigayad sa akin. Dito po, masasabi ko po na si Mr. Pamalaklakin, siya po yung pinaka-best sa akin kasi hindi po matutumbasan yung pagiging magkaibigan namin. Hindi lang po siya basta best friend para sa akin. Siya po ay isang kapatid ko na itinuring ko, kapatid na ang totoo ang tingin ko sa kanya. Kasi kapag may problema ako, may problema ang bawat isa, nandyan lang bawat isa, nandyan siya, nandun ako, nagdadamayan kami, na walang iwanan yung pagiging magkaibigan namin. Kasi may iba kasing magkakaibigan, konting problema, konting di pagkakaunawaan, nawawala yung pagiging magkaibigan nila. Dito, nasubo ko si Mr. JB Pamalaklakin. Kita ko yung pagiging matibay yung
pagiging magkaibigan namin, yung relasyon namin bilang friend, malaki yung na-impluwensya niya sa akin, malaki yung nabago niya sa buhay ko. Siya yung nagbago ng buhay ko kasi kung hindi ko siya naging kaibigan, wala ako ngayon sa sitwasyon kong ito. Siya yung mga nagsasabi sa akin ng mga magandang pag-uugali pag ako nagkamali. Siya yung nagko-correct ng mali ko. Inibigyan niya ako ng advice. Pinaalalahanan niya ako na pagka ako'y halimbawa may nagawang hindi maganda, kakausapin niya ako, sasabihan niya ako. Then talaga nagpapasalamat ako kasi may katulad ako ni Mr. JB Pamalaklaki na kaibigan na very supportive, no, kahit ano man ang gawin ko, kahit ano mang gawin ko sa buhay, nandiyan siya upang samahan ako, damayan ako. Talagang hindi mo talaga masasabi na yung pagiging magkaibigan niyo ay hindi matibay, kasi dito nasabi ko talaga na matibay talaga yung pagiging kaibigan namin kasi almost magpo 14 years na po kami magkaibigan ni Mr. Pamalaklakin. Talagang kitang-kita ko yung pagmamalasakit niya, yung pagmamahal niya sa akin bilang kaibigan. Itinuring din po niya akong isang kaibigan. Then, ang bawat pamilya po namin, pag kami po yung magkasama, ay komportable po, hindi po nag-aalala. Then, kapag halimbawa may sakit po ako, pinupuntahan po ako ni Mr. Pamalaklakin, nandun po siya, kinakamusta niya ako, kaya minsan, kinachat niya ako, okay ka na ba? Uminom ka na ba ng gamot mo? Talagang dito po, makikita ko po talaga na kahit anong pagsubok po ang dumaan sa amin ni Mr. Pamalaklakin, ay wala pong makakapag sa amin, wala pong makakapag tibag ng relasyon namin bilang magkaibigan. Then talagang malaki yung impluwensya na nakuha ko sa kanya bilang estudyante rin. Siya rin yung naghimok sa akin na sumali sa mga ganitong mga programa, yung mga podcast, yung mga sa school. Siya yung nagpalakas ng loob ko. Siya yung talaga yung tumutulong sa akin bilang kaibigan. Kaya sa lahat ng naging kaibigan ko, siya yung pinakamatimbang. Kasi alam namin yung ugali ng bawat isa. Yan nga po, sabi ko nga po, siya po yung napagkakatiwala akong kaibigan, maaasahan. Sa oras ng kagipitan, nandiyan siya. Hindi kanya iiwanan kahit anong sitwasyon ng buhay. Hindi kanya para iwanan. Kasi alam niya na siya lang yung natatangi kong kaibigan na alam niya na wala na akong ibang kaibigan, hindi siya. Ang tawag nga sa amin nung isa namin teacher no kami high school, B1 at B2 kasi hindi kami paghiwalay na minsan nga nasasabihan kami ng mga teacher, nag-aaway kayo tapos pagkano nagbabati kayo. Minsan na sinasabi ko, ganun po talaga ang magkaibigan. Minsan meron hindi nagkakaunawaan, minsan merong hindi nagkakaintindihan. Pero sa akin, hindi ko pinatatagal yung kung magkakagalit man kami ni Mr. JB Pamalaklakin, hindi ko pinatatagal. Parang masama sa pakiramdam ko sa loob ko yung kaibigan mo, tapos itinuring mong kaibigan, tsaka itinuring mong kapatid, na makakaaway mo nang dahil sa simpleng bagay lang na masisira yung pagiging magkaibigan nyo na halos 14 na taon masisira lang sa ganitong bagay. Minsan napapaisip din ako na mali yung minsan kasi may point po na minsan na mali rin ako, pero minsan inaamin ko na ako minsan pumupunta ako sa kanila para humingi lang ng sorry, ng pumanahin, kasi ayoko masira yung pagiging magkaibigan namin. Kasi sa tagal ng panahon na nagsama namin, lahat ng kalokohan namin sa school, na kami ay magkasama lagi. Sa mga bawat inuutos ng teacher, hindi lalakad ang isa habang hindi kasama ang isa. Hindi gigilos ang isa habang hindi magkasama. Ganun po yung pagiging magkaibigan namin. Kaya
para sa akin, siya po yung pinaka-best one na friend na kahit sino po ang maging kaibigan ko, hindi ko po ipagpapalit ang pagiging magkaibigan namin. Hindi matutumbasan ng anumang bagay o ng anumang material ang pagiging magkaibigan namin ni Mr. Pamulakrik. Ayun lang po, Mr. Aaron, salamat po. Ayun, sinabi ko na nga ba napaka-emotional pagdating kay Mr. Marvin. Kahit ako, alam niyo naman, emotional akong tao kasi siguro nung last webinar natin, natunghayan niyo rin. Ayun, anyway, napaka sincere naman kasi talaga nung mga pinagsasabi mo, Mr. Marvin. It is full of sincerity na kasi, 'di ba? Hindi mo naman masabi na ganun lang basta-basta. Kasi natunghayan mo na napatunayan mo sa sarili mo na siya talaga yung best one. And yun, and also for your information, kilala ko din si Mr. Pamulaklakan kasi last time naging guest din namin siya dito. And very very active in terms of public speaking talaga. Kasi nga I know he has a lot of organization na sinasalihan din, and like what you have said, ayun, totoo nga. So yun, maraming salamat Mr. Marvin. And ayan, Miss Rhea Rose, how can you say that your friend is the best one? Hello po ulit. Para po sa akin is the best one para sa akin na friend ay yung nakasama ko na siya sa lahat, sa kalokohan, lalo na sa mga problema. Siyempre po, unang kalokohan namin is mag-cutting class. Di ko nga po alam kung paano ako nakagraduate eh. Pero po, parte na siguro po yun bilang isang kabataan. At yun po, tinakbuhan namin yung guard. Masaya naman. Siguro naranasan ko lang yun kasi nga, siyempre, bilang bata, gusto din maggumawa ng kalokohan. Pero po, nung tumanda po kami at nagkaroon na po ng na-realize po yung mali namin is nag-aral naman po ulit kami. Siyempre po, hindi naman po mawawala yung suporta sa isa't isa. Siguro din ang totoo siya sa akin kasi lagi siyang kasama ko, lagi siyang hindi nawawala kapag may problema. O ganun din ako sa kanya kapag may problema kaming dalawa, nag-iiyakan lang kami parehas. Tapos kapag hindi kami nagkakasundo, mga ilang linggo lang, hindi kami nag-uusap. Pero pag nagkabati naman kami, nagkaayos kami, iiyak na lang din kami parehas. Nag-iimek hanggang sa okay na kami, nag-hug na lang kami, ganon, nagsasabihan kami na I love you, ganon. Kasi since grade 5, friend ko na siya eh. Kaya hanggang ngayong college na kami parehas, magkaibigan pa rin kami, magkasama kami. At lagi kaming magkasama sa pagkain, nagde-date kami, akala nga ng iba, magjowa, pero hindi naman talaga kasi super close kami pag naglalakad, magka-holding hands kami, tsaka lagi kaming nagde-date sa labas, kami may oras kami sa isa't isa. Kasi pag kami magkasama, feeling ko nawawala yung problema ko kapag magkasama kami ng kaibigan ko. Tsaka pinaka-the best is yung maligo kayo ng sabay. Di ba? Minsan lang yon. At tsaka pag nagkasabay kayo, arte sa buhay. Lalo na kapag kasi may sakit yon sa balat tsaka ako. Kaya pag may problema kaming dalawa, nalabas yung sakit namin, kami rin yung mismong naglalagay sa isa't isa. Kasi yung iba, nandidiri, lalo na minsan yung family niya, nandidiri sa kanya, sa akin, ganon, gawa nung sakit namin sa balat. Pero kaming dalawa yung nagtutulungan sa isa't isa. Yun lang po para sa akin is yung the one na friend. Thank you. Yes. I think you found your best one talaga in terms on what are the characteristics talaga na meron yung kaibigan mo and meron ka. Ayun, maraming salamat po Miss Rhea Rose Fernan. Maraming salamat po. Welcome po. And for the last is, can I call the name of Miss Cristel? Miss Cristel Magtibay, right?
Yung last question natin, how can you say that your friend is the best one? Or paano mo masabi na siya talaga yung pinaka-best na kaibigan mo? So, ayun po. Aamin lang po ako ng konti lang po. Hindi po ako naka-experience ng mga childhood best friend and nakakaingit po yung iba kasi sila po, meron po silang naging kaibigan since nung bata pa sila. Ako po, never ko po na-experience yun kasi hindi po ako pinapalabas noon, hindi po ako hinahayaan maglaro, hindi po ako hinahayaan socialize sa ibang bata. So, hindi nga po, hindi ko po naranasan and nakakaingit lang po. Pero, nung junior high nga po, hindi po ako nagkaroon ng matinong kaibigan. Kung sino-sino lang po yung lalapitan ko, kung sino-sino lang po yung sasamahan ko, yun lang po. Hindi naman po ako nagkaroon ng best friend talaga. Pero nung senior high, dun lang po ako nakaranas talaga na magkaroon ng nung the best one na kaibigan. Doon ko po naranasan na magkaroon ng kaibigan na sasamahan ako sa lahat, hindi ako iiwan. And then yung mga nagagawa namin is kumbaga yung mga ginagawa ko is kasama siya sa masasayang nangyayari sa buhay ko. And masasabi ko na things are never quite as scary when you've got a best friend. So sa madaling salita, mapapasabi ka na lang isang beses na ang dami ko namang problema, pero okay lang yung nagsibigan naman ako. Yung mga ganun po, mapapasabi ka na lang na kahit anong problema, basta merong tao na nandyan para sa'yo, is yun yung matatawag ko na the best kasi yun yung tao na kahit na gano'ng karaming problema, kahit na iba't ibang problema yung nangyayari sa akin araw-araw, yung natatanggap ko araw-araw, lagi pa rin siyang nandyan. Whatever happens, nandyan pa rin siya. And then kahit na sa ngayon po, hindi po kami madalas nag-uusap kasi meron po kami personal matters, nagtatrabaho po siya, hindi na po kami masyado nag-uusap. Pero andun pa rin po yung kapag may problema ako, kapag may problema siya, lalo na po siya kasi ang dami niya pong problema ngayon, lagi niyo po akong tinatanong na, lagi niyo pong kinoconsult ako, lagi pa rin po siyang lumalapit sa akin, lagi pa rin po niya akong tinatanong na, uy sis, may problema kasi ako, ano bang gagawin ko? Lagi niya po akong ginaganon. And ako naman po, lagi rin po akong nagre-reply sa kanya, so pinapayuhan ko pa rin po siya, and then, yun po, vice versa po, ganun din po yung ginagawa niya sa akin. Ganun po, yun po yung best na friend for me, and then, nag-promise po kami sa isa't isa bago po kami magkahiwalay na parehas po kami nag-graduate ng college. Ibig sabihin, nandun pa rin po yung pinaka-gusto ko sa isang kaibigan. Yung parehas po kami magiging successful sa buhay. So, yun po. Napaka-ano po niyang tao. Mabait po. And then, lagi po siyang lagi niyo po akong natapasya kasi sobrang daldal din po niya, and then same po kami. Then yung kumbaga yung vibes po namin is perfect po sa isa't isa, pero yun nga po sa ngayon po hindi po kami masyadong and then siya lang din naman po yung naging kaibigan ko since nung bata ako, siya lang po talaga. And then yun nga po, ulitin ko po yung sa message ko lang po dun sa iba po natin kasi ngayon napakaswerte po kasi nagkaroon po kayo ng mga childhood best friend. Hindi katulad namin na wala pong ganun. So yun po, at least po, may na-describe po ako na the best one, which is yung kaibigan ko nga po na sa senior high, and then hanggang sa kayo. Yun lang po, thank you. Ayan, napakagandang thoughts mula sa inyo sa anim nating mga guest speakers at para sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, ngayong araw. Napakaswerte nyo po dahil napakinggan nyo po ang iba't ibang storya at iba't ibang mga advices nila in terms on how you can have your best friends. And ayan, napakaswerte nating lahat dahil nalaman natin yung mga storya talaga nila. And ayan, in the nature of this podcast, we all know that we can consider that friend is our treasure nga, katulad nga ng sinabi natin lahat kanina na treasure
yung mga friends na itinuturing natin problema na mga tulungan nila tayo. And pero palagi nating tatandaan na kasi minsan may kaibigan na gagamitin ka lang, kaibigan na nandyan kapag may kailangan sa'yo, and at the end of the day, pag nakuha na nila, wala na. Kaya ingat din tayo sa mga pagkakatiwalaan natin, sa mga pagsasabihan natin ng secrets, and sa mga sasabihan natin ng mga problema. At alamin muna natin kung sino yung kaibigan na tutulungan mo at makakatulong sa'yo. Kasi minsan mas okay na iisa lang yung kaibigan mo. Ang dami mong kaibigan, ang dami mong group of friends, pero hindi mo naman alam kung sino yung tunay at yung mga with the quotation na mamlastik sa'yo. And yung mga alam mo na ang dami mong kaibigan pero ni isa walang tumutulong sa iyo pag ikaw yung may problema. Kaya kung kailan naman na ikaw yung nangangailangan, wala, down na down ka na, tapos walang nagko-comfort sa iyo and walang tumutulong sa iyo, or should I say walang nag-cheer sa iyo tumayo sa sarili mong paa ulit at bumangon sa mga pagkakamali mo, sa mga problema mo. So yun, ingat din sa pagpili ng kaibigan, yung sigurado na sila yung sasama sa iyo in difficult moments and masandalan mo, kasi at the end of the day, ikaw lang din yung masasaktan. So again, my name is Romel Briones Quitoriano Laron, your today's podcast host, and your College of Teacher Education President are now signing off.